So, kumusta ulit mga boss? Welcome back na naman sa pinabagong video natin. For this video, magbibigay ko na ng top 3 brand ng aircon na pwede nyo pagpilian. Kasi kanina, nag-check ako dito sa comment section ko. May nakita kasi ako nag-comment, tapos ito yung tanong niya. So, yung nagtanong po dito sa comment section natin is si Ma'am Jessa Opiniariadano. Aba ng name mo. Ma'am, shoutout po sa'yo. So, yung tanong niya, new lang po sa video na to, sir. Ano po magandang HP para sa room namin? 6 square meter po. As of na, wala pang gamit at kakagawa pa lang. 4 lang kami madala sa room. Pero pag summer, dun matutulog yung dalawa kong anak. Please sana mapansin, comment ko. Pasuggest anong magandang aircon. So napakagandang tanong yun. So ito yung mga gusto kong tanong dito sa channel ko. Actually ma'am, hindi lang kita sasagutin dun sa tanong mo. Bibigyan pa kita ng top 3 na brand na 0.5 horsepower na pwede mong mapagpilian. So, kahit alin sa tatlo doon, the best brand yung binigay ko sa inyo sa modelo. Napakagandang brand noon. Tapos ibibigay ko sa inyo yung specs and din yung siyempre yung presyo niya para mapaghandaan nyo yung paparting na summer, no? So, dun sa tanong mo, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa, no? Ma'am Jessa, dun po sa tanong nyo na 6 square meter is yung pasok kasi doon, actually, 0.5 horsepower, no? So, pag kasi 0.5 horsepower, ang cover kasi noon is 10 square meter below, di ba? Although sabihin natin 4 kayo, tapos matutulog pa yung dalawang anak nyo, malamang sa malamang po, matutulog lang sila doon is paggabi. Tama po ba? Yung sa akin po kasi, based on my own experience, yung kwarto ko kasi is nasa 12 square meter below. Tapos ang ginagamit ko kasi is 0.5. Actually, sobrang overpower na sa akin yon. Although may TV ako, tapos ako lang naman, kaya-kaya niyang palamigin. Kaya yung isasuggest ko sa iyo is 0.5 horsepower. Tapos, ito yung mga brand na pwede niyong pagpilian. Birayin na natin. So dito po, ipapakita ko sa inyo sa screen mga boss kung anong brand yung pwede nyong pagpilian dito. FYI lang po, top 3 lang to. So disclaimer lang, hindi tayo sponsor na kahit anong brand na to. Kayo na rin po mamili kung sino magugustuhan nyo, di ba? So simulan na natin. So yung pinakaunang ibibigay ko dito, siyempre sino pa ba? Si Carrier, yung masasuggest ko po sa inyo. Yung model niya is yung WRZ006EC1. 0.5 horsepower po ito, no, na non-inverter. Di ba po? Tapos top discharge kasi yung design niya, and then yung cooling capacity niya is 5,000 kilojoules, which is pasok naman yun sa kinakailangan nyo. And then 495 watts, so napakababa lang ng wattage niya. And then yung EER niya is 10.1, sobrang taas din po. Tapos pasok po siya sa, yun nga, 10 square meter below, so pasok to. Tapos lowest energy consumption, yun nga, mababa to sa kuryente. And then meron siyang energy saving plug. So yun po yung energy saving plug pagka carrier yung binili nyo or kundura. So meron pong saksakan ng electric fan yung mga aircon nyo. Na once na mag-timer kayo dun sa aircon nyo, once namatay po yung aircon, kusang magbubukas ng electric fan. Which is advantage po yun. Tapos hindi kayo makaka-hassle. Tapos meron siyang 12-hour timer. And then yung monthly estimated energy consumption niya, which is ang nag-test nito, is si DOE, is pumapalo lang 1,000 pesos. Ayun po, yung estimated na yun, matagal ko nang ini-explain. Sa 9 hours po na paggamit yon, and then naka maximum na 16 degrees Celsius yung ginagamit niya dun sa temperature. The same time po, yung computation ko nito is 10 pesos lang per kilowatt. Kaya yung kinalabasan niya is 1,000 pesos lang. So kung hindi naman kayo aabot sa 9 hours, malamang sa malamang, mas mababa yung magiging bill nyo. Or kung lalagpas kayo, possible to tumaas. Again, estimated lang naman to. And then yung refrigerant nito is R14A, which is yung R14 ay actually okay naman, pero meron kasi refrigerant na mas okay. So, hindi siya ganun kaganda yung refrigerant niya pagdating sa ganito, di ba? Tapos yung SRP niya is 13,199, and then makukuha mo siya ng 11,999. Naka-carrier ka na. Yun yung unang masasuggest ko sa iyo mga boss. Tapos syempre sa pangalawa na tayo, no? Tapos ayun, doon na tayo sa pangalawa. Yung pangalawa natin is sino pa ba? Siyempre yung Japan brand, si Panasonic. Yung model ni Panasonic na 0.5 na non-inverter window type is CWN620GPH. So medyo matagal na modelo ito ni Panasonic. So yung design niya is common design, side discharge. Yung maganda sa ganito is slide out chassis to. So hindi ko yung mahihirapan pagkalilinisin nyo yung aircon na to. At the same time, yung cooling capacity niya is pumapalo siya ng 5,500, which is medyo mataas siya ng 500 versus mo dun kay Carrier. And then 10 square meter below, since 0.5 naman to, pasok pa rin po ito ma'am dun sa area na paglalagyan mo.
The same time, yung refrigerant niya is R32, which is ito yung pinakamagandang refrigerant po kasi ngayon. Bukod sa fast cooling na refrigerant, and then eco-friendly po siya. Yun yung the best na refrigerant pagdating sa aircon. Tapos meron siyang auto restart, na in case nagkaroon ng brownout, pag nagkaroon ulit ng kuryente, kung saan siya natapos ng operation, dun niya ibabalik. 10.8 din po yung kanyang EER. So, mataas din po to. Mababa sa kuryente, di ba po? Yung wattage niya is 511. And then yung monthly energy consumption niya, na estimated, is pumapalo siya ng 1,100. So, medyo mataas lang siya ng 100 pesos versus mo dun kay Carrier, no? So, ayun na nga. Yung SRP niya is 14,599 and then makukuha mo siya ng 12,999 sa net. Di ba? Jump forward na po tayo sa pangatlo. Yung pangatlo ko na pinili is si Kulin brand aircon, which is kilala naman po talaga to. Yung model number niya is yung KEM 55CM C32. 0.5 horsepower na inverter din po siya. Cooling capacity niya is 5,900, mas mataas to between dun sa dalawang unang nabanggit ko. Wattage niya is 555, 10 square meter below din yung kaya niya. Yung EER niya is 10.6, which is mataas din yon. Yung refrigerant niya is R32 refrigerant. Same sila kanina ng Panasonic na eco-friendly, di ba? Yun yung maganda sa mga ganitong aircon. R32 refrigerant. And then, yung fins niya, actually, maganda yung gold fins, yung evaporator niya. So, saan nga ba yung gold fins? Kung lagi kang nanonood ng mga vlog ko, mas okay po yung gold fins condenser or evaporator, lalo kung sa tabing dagat kayo nakatira or gagamitin. Pero dito kasi, sa case na to ni Colin, yung evaporator lang, yung gold fins niya. Yung condenser niya is naka-silver fins pa. Tapos, yung estimated monthly energy consumption niya is nasa 1,119. So, medyo mataas to ng konti dun sa dalawa. Although, mas mataas kasi yung cooling capacity, kaya ganun. Sa design naman po, top discharge po yung design niya. Yun nga lang, ang pangit na kasi sa top discharge, mahirap siyang linisin kasi hindi siya slide out chassis. So, hindi mo mapupull out yung yung pinaka-loob. Gaya nung kay Panasonic. Diba na naka-slide out chassis, no? Yung SRP niya is 10,699 and then yung net niya is 9,999. So yun po yun. So kayo na lang po bahala mga boss kung sino yung pipiliin nyo ngayon na bilhin na aircon, lalo pa partner ng summer. So uugaling ko na magbigay sa inyo ng mga option, ibibigay ko rin yung specs and then yung presyo para mas marami tayong pagpilian no? Pagdating naman sa warranty, actually, hindi ko na binanggit kasi pare-pares lang naman sila actually. 1 year parts ng service and then 5 years sa kanilang compressor since hindi sila inverter. So sana po Ma'am Jessa may naitulong ko sa inyo kahit papano. So binigyan kita ng 3 option which is yan yung the best para sa akin. Alam ko magiging the best din yan para sa inyo. So yun, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. I-hit mo na rin yung notification bell para laging updated sa mga video na aking gagawin. Yun lamang po mga boss. Peace out.